Sobrang nagkukuripot ba ang pis mo kapag malambot? Nakakaistorbo ba ito sa'yo? Nadiging sanhi ba para iwasan mo ang mga bestiaryo, swimming pool o yung sandaling bago ang sex na may ilaw pa? Nakikita mo ba ang sarili mong naghahambing, nadududa at feeling mo may mali sao? Manatili rito dahil may isyentipikong paliwanag ito. May pangalan, may konteksto at higit sa lahat may mga natural na solusyon na talagang gumagana. Samantala may mga taong nabubuhay ng buhay na para sa karamihan ay puro paano, noon na lang mula sa malayo. Yung lalaking gumigising ng walang pagmamadali, may matatag na relasyon at may partner na talagang humahanga sa kanya. Wala siyang espesyal na nakamit sa trabaho. Walang mana, walang swerte. Isang ordinaryong lalaki lang nasa isang punto ay tumigil sa pagtanggap sa mga bagay kung paano ito at nadesisyon na talagang unawain ang sariling katawan. At alam mo kung ano ang nakakatawa? Karamihan sa mga nanonood nito ngayon ay may hinala na may isang bagay na hindi sinasabi ng iba. Malamang naranasan mo na yan, yung pakiramdam na may kulang na piraso, may impormasyong nakatago, may daan na umiiral pero walang nagtuturo ng malinaw. At ang hinalang yan ay hindi paranoia. Ito ay intuition. Ito ay katalinuhan. Kaya ka narito ngayon at iyon din ang dahilan kung bakit ang sasabihin ko sa'yo ngayon ay maaaring magbago ng isang bagay na totoo sa buhay mo. Hindi ako nangangako ng milagro. Nangangako ako ng tapat na impormasyon mula sa isang taong nag-aral nito sa loob ng maraming taon. Kung gusto mo ang ganitong uri ng content na diretso sa punto ng walang paligoy-ligoy, i-like mo na ngayon at mag-subscribe sa channel. Bawat subscription dito ay hindi lang numero. Ito ay isang isip na desisyon na seryosuhin ang sarili. At pagkatapos mong mapanood, ilagay sa comments ang iyong lungsod o bansa. Totoo yan. Isa ito sa pinakakaganyak na bagay. Makita ang mga tao mula sa iba't ibang lugar na magkakonekta dahil sa parehong layunin. Mas maunawaan ang sariling katawan. Una, tapusin na natin ang hindi kinakailangang drama. Yung nangyayari sa penis kapag malambot ay hindi indikasyon ng kalusugan sexual, pagkalalaki o pagganap. Pero ang pagkabahala na dulot nito ay totoo. At ang balewalain ito na parang wala lang ay pinakamasamang magagawa ng isang doktor. Kaya tratuhin natin ito ng may kaseryosohan. Ang fenomena ng labis na pagkuripot ng PE sa estado na malambot ay may pangalan na kakaunti ang nakakaalam. Pen retraction. Hindi ito sakit. Ito ay natural na tugon ng katawan sa ilang partikular na stimuli. Ang muscle na Kremster na sumusuporta sa skrotum at bayad ay nagkokontrata bilang tugon sa lamid, stress, pagkabalisa at takot. Kapag ito ay nagkontrata, ang penis ay sumasama sa pag-urong. Ito ay mekanismo ng proteksyon ng katawan na umiiral na libo-libong taon minana mula sa ating mga ninuno. Ang problema ay sa modernong mundo na punon ang chronic stress, aircon at patuloy na pagkabalisa, ang mekanismong ito ay masyadong madalas na nagtitrigger. Kaya ang dapat sana ay temporary tugon ay naging halos permanenteng estado na. Kaya kung nararamdaman mong sobrang nagkukuripot ang penis mo kapag nakaka-relax, may malaking posibilidad na ang iyong nervous system ay nasa chronic alert mode. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay biology na tumutugon sa kapaligirang kinabibilangan mo. At ang modernong kapaligiran ay eksaktong uri ng bagay na kinikilala ng nervous system bilang patuloy na banta. Ngayon puntahan na natin ang mahalaga, tatlong natural na solusyon na maisentipikong batayan at madalas kong inirerekomenda sa mga pasyente tulad ni Rodrigo, 42 taong gulang na lumapit sa akin pagkatapos nung maraming taon na iniiwasan ang mga beach at feeling na kulang siya. O tulad ni Mark, 36 taong gulang na hindi kailanman nagsalita tungkol dito sa kahit sino hanggang sa makaupo siya sa harap ko. Ang mga lalaking ito ay nakahanap ng tunay na solusyon ng walang operasyon, walang mabibigat na gamot, walang laman na pangako. Ang unang solusyon ay ang regulasyon ng autonomic nervous system sa pamamagitan ng mga espesyal na teknik sa paghinga. Mukhang masyadong simple alam ko, pero pakinggan mo. Ang muscle na Kremster ay kontrolado ng autonomic nervous system. Yung parehong sistema na nagpapabilis ng tibok ng puso kapag natatakot ka. Kapag natutunan mong i-activate ang parasympathetic system, ang katawan mo ay literal na nagre-relax ng malalim sa antas ng kalamnan kasama na ang mga kalamnan na nagdudulot ng retraction. Ang pinaka-epektibong teknik ay ang prolonged diaphragmatic breathing. Sa loob ng 4 na segundo, hawakan ng 4 at palabasin sa loob ng 8. Ang doble ang haba ng pagbuga ang sikreto. Ito ang nag-activate sa vagus nerve na siyang preno ng nervous system.
Gawin ito ng 10 minuto. Araw-araw consistent sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo. At makikita mo na ang measurable na pagbabago sa muscotone kapag nakaka-relax. Si Carlos, 31 anyos na pasyente ko, ay nagsabi na sa loob ng 2 araw ay napansin na niya ang pagkakaiba visually. Hindi ito place, ito ay physiology. Ang pangalawang solusyon ay ang strategic thermal regulation kasama ang vascular expansion exercises. Mukhang technical pero simple sa pagsasagawa. Ang alternating warm at cold showers na ginagawa ng gradual ay nadratrain sa mga blood vessel na mas mahusay na tumugon sa pagbabago ng temperatura. Ito ay nagpapababa ng retraction response sa lamig sa paglipas ng panahon. Pero ang pinakamahalagang bahagi dito ay ang vascular expansion exercises, nakilala bilang gelking kapag ginawa ng tama at moderate. Hindi ako nagsasabi ng pangakong permanenteng paglaki na nakikita mo sa internet. Pinag-uusapan ko ang tunay na epekto nito sa lokal na sirkulasyon na nagpapabuti sa pagpuno ng korpora, kavernosa kahit sa malambot na estado. Malaki ang pagkakaiba para sa mga may matinding retraction. Ang sikreto ay sa consistency at tamang technique. Walang sobrang pressure, walang labis, walang pagmamadali. Kung mali ang paggawa, mas nakakasama kaysa sa nakikinabang. Kung tama, isa ito sa pinaka-epektibong tuon na umiiral. Ang pangatlong solusyon ang pinaka-underestimated sa lahat. At dito, madalas nabibigo ang karamihan sa mga lalaki. Ang modulation ng testosterone sa pamamagitan ng mga tiyak na gawi sa tulog at pagkain. Ang mababang testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa libido. Nakakaapekto ito sa pangkalahatang muscle tone, vascular response at alertness ng nervous system. At sa ngayon, dahil sa lifestyle ng karamihan sa mga lalaki, ang pagbaba ng testosterone bago pa ang edad 50 ay naging silent epidemic na. Ang pagtulog ng kulang sa 7 oras bawat gabi ay sapat na upang ibaba ang testosterone ng hanggang 15% sa loob ng 1 linggo. Ito ay nasukat sa isang pag-aaral na inilathala sa peer-reviewed scientific journal. 15% sa loob ng 1 linggo lang dahil sa masamang tulog. Isipin mo yan na multiply sa mga buwan o taon ng post-sleep at maunawaan mo na kung bakit maraming bagay sa katawan mo ang parang wala sa lugar. Sa pagkain, ang mga kontrabida ay ang ultra-processed foods na puno ng industry of fructose at sobrang refined vegetable oils na nakakasagabal sa synthesis ng testosterone sa cellular level. Ang mga kaalyado naman ay zinc, vitamin E, good fats tulad ng sa avocado, at buong itlog at magnesium na kulang sa karamihan ng populasyon ng lalaki. Si Joe, 45 anyos, ay gumawa lang ng mga pagbabago. Sa tulog at pagkain sa loob ng 6 na araw, ipinakita ng mga eksaminasyon ang makabuluhang pagtaas ng free testosterone at naiulat niya ang visible na pagbabago sa itsura kapag malambot pati na rin ang malaking pagbuti sa performance. Walang mahal na supplement, walang medical intervention maliban sa gabay. Purong biology na tumutugon sa tamang kapaligiran. Ang tatlong solusyong ito na magkakasama ay bumubuo ng isang protocol na gumagana dahil tinutugunan nito ang mga tunay na sanhi ng problema. Hindi lang ang sintomas. Disregulado ng nervous system, compromised circulation at hormone na wala sa lugar. Kapag naayos mo ang tatlong puntong ito, ang katawan ay tutugon. Hindi magdamag pero tutugon ito ng consistent at pangmatagalan. At alam ko na ang ganitong uri ng usapin ay dala pa rin ng malaking emotional weight para sa maraming lalaki. Napakarami ng mga pasyente na pumupunta sa klinika. Pagkatapos ng maraming taon na daladala, ito na mag-isa. Si Mark na nabanggit ko kanina ay nagtagal ng taon bago magsalita tungkol dito. 2 taon. At nang sa wakas ay naintindihan niya kung ano talaga ang nangyayari sa katawan niya. Ang unang sinabi niya ay bakit walang nagsabi nito sa akin noon. Ito mismo ang dahilan kung bakit umiiral ang channel na ito. Kung nakatulong o nakasend sa sao ang video na ito ay like at mag-subscribe. Hindi lang ito simbolikong galaw. Dahil ay paraan mo ng pagsasabi na gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong uri ng impormasyon na naglalagay sao ng mas maaga, nagbibigay sao ng tunay na kagamitan at tinatrato ka bilang matalinong adulto na kayang unawain ang sariling katawan. Karapat-dapat ka sa ganitong pagkilala at ilagay sa comments kung saan ka nanonood, lungsod o bansa. Bawat comment na yan ay nagpapakita sa akin na may mga seryosong isip mula sa ibang lugar na narito at maihalaga ito na higit pa sa numero sa